Naku, masama to. Wala pala tayong dinalang anesthesia. Ano? Paano na to? Kailangan nating tanggalin ang bala sa likod niya kundi sigurado matutuluyan na siya. Gawin niyo na. Huwag na kayong maghanap ng gamot. Gawin niyo na. Pero mister, Huwag niyo akong alalahanin. Basta gawin niyo. eto na mister, umanda ka na. Tapos na ang misyon. Huwag ka munang pasiguro. Wala na tayong magagawa. Pinag-aaralan kung daan natin. Base rito sa lokasyon natin ngayon, makakarating tayo doon sa planetang Graceland para... Para makita ton sumabog. Kung sakaling abutan pa nating buo ang Graceland, wala naman sa kondisyon si Mister. Kaya sa anggulo mo man tingnan, talo na tayo. At kung wala kayo maiisip na ibang paraan, umuwi na lang tayo. At dahil doon masaya ka na. Hindi. Sige, ganito na lang. Babalik tayo sa pinanggalingan natin at gagamitin ang Big Pink para makarating sa Graceland. Sigurado akong hindi na natin magagamit ang labasan ng gate dahil pinasabog na ito ni Marciano. Pero alam kong pwede pa rin tayong pumasok sa warp gate. Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hinihigpitan na nila ngayon ang seguridad ng Big Pink. Magpapakahirap lang tayo para sa wala. Ano ka ba? Mahuhuli tayo ng mga otoridad, yun bang gusto nyo? Pwede ba tumigil ka na sa pagrereklamo mo? Sige, Katana, gawin na natin to. Oo! Tayo na! Tuluyang nasira ang Gate 5! Damage report! 64% ng bahagi nito nasira. Natatagalan bago po ito maayos. Paano na to, Angelica? Mukhang hindi na natin magagamit ang gate na yan para sundan si Mister. Sa palagay mo ba nakalabas sila ng ligtas bago sumabog ang gate? Teka, sandali. Tingnan mo. Ang labasan lang ng warp gate ang nasira. Oo. Sige. Isang spacecraft na may katamtamang laki at hindi nakarehistro ang nakalabas sa gate. Oo. Maraming salamat sa impormasyon na yon. Anong sinabi nila, Angelica? Nakalabas ang mga coyote. Ligtas sila. Ina! Nagawa po namin kontrolin ang mga warp gate dito sa Pretty Red Space Station! Kayong gagalaw, ha? Pwede lang po kasabugin lang! Enerhiya na sa 7%! Tapos na! Pwede na mong gamitin ang arbas! Magaling. Ngayon na! Lahat po ng biyahe mula at patungo sa Pretty Red ay kanselado. Ganito nga. Papasok lang tayo, gagamitin ang gate at agad na makakarating si Graceland bago pa nila malamang nandito tayo. Sabi ko sa inyo eh. Pambira! Tingnan nyo! Ha? Ngayon, tingnan natin kung may mapupuntahan pa ang mga coyote na yun. Babalikin nyo na ang lahat ng mga tauhan natin dito sa sasakyan at magtungo tayo sa warp gate ng Graceland ngayon din. Walang dapat na pumigil sa atin kahit sino. Sisiguraduhin ko yon. Sabihin nyo sa control tower na buksan ang warp gate. Magpadali kayo! Ano na naman ang nangyari doon? Siguradong kagagawan niya ni Marciano. Wala siyang pakialam kahit na mapahamak ang mga sibilyan. Paano ba niya tayo nasusundan? Sabi sa inyo, tapos na tayo eh. O bakit? Meron ba akong maling sinabi? Kanina ka ba ha? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nyo pang aminin. Tapos na ang mission natin. Kahit na ano pa sabihin mo, hindi pa rin tayo dapat sumuko! Pasensya na. Nakakabala ba ako sa pag-uusap niyo? Mister? O ano, tapos na ba kayo? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Sa palagay ko, dapat nagpapahinga ka lang muna. Kung aabusuhin mong katawan mo, baka mas lalo ka mawala ng silbi. Kung tutuusin kasi, hindi na rin tayo makakarating doon sa tamang oras. Ganun nga ba, Katana? Tama siya. Kung wala tayong magagamit ng warp gate, makakarating tayo sa Graceland sa araw mismo na nakatakdang ihulog ang bomba para pasabugin to. Yun ang totoo. Nakita mo na? Kaya mabuti pa, magpahinga ka na lang at magpagaling hanggat gusto mo. Tapos na ang misyon. Tumahimik ka nga, Swamp. Sa wakas, hindi na nakakabagot ang pakikipagsapalaran ito. Tama ka! Ha? Pero bakit? Sandali lang, may naisip ka bang ibang plano? Ang totoo kasi... Hindi ko pa alam ang gagawin. Pero meron pa naman tayong pag-asa, hindi ba? Maaari pa kasi magkasundo ang pamunuan ng mga planeta at matapos ang digmaan. Malay natin, kailan pala ang bombang dadalhin nila ron para takutin ang mga nagre-rebelde. Posible nga rin sadyain nilang hindi makarating doon sa tamang oras. Ibig mo sabihin, aasa tayo na magkaroon ng himala. Napakahina talaga ng loob mo. Bago niya pasukin ang Gigabanks, wala rin kasiguruhan si Bruce na magtatagumpay siyang nakawan ng pera ang Central Bank. Bakit di muna natin subukan? Yun ang gagawin niya kung buhay pa siya. Dahil ganong klaseng lalaki ang hari ng mga pirata. Totoo na marami tayo nasasalubong ngayon na problema. Pero wala ito kumpara sa mga pagsubok na kinailangan pagdaanan ni Bruce. Pinagtyagaan niyang pag-aralan at lutasin ang bawat isa sa mga problemang nakita niya. At napanood natin yon sa pamamagitan ng kwintas niya. Tama ka ron. Pero oras ang kalaban natin dito. Huwag mong kalilimutan yon. Nung pinaplano pa lang ni Bruce na pasukin ng Gigabanks, hindi niya magawang sabihin ito sa kahit na sino. Swerte tayo at hindi natin problema yon. Pero alam ni Marciano ang gusto natin gawin at balak niya tayong tapusin. Pero pwede tayo humingi ng tulong. Sandali lang ha, pero masyado ka naman yatang kampante, mister. Pati ba naman ikaw? Naniniwala ka na may pag-asa tayo, hindi ba? Aminin mo. Pinipilit mo rin mag-isip ng paraan kanina kahit mukhang wala na tayong pag-asa. Dahil lang totoo, isa ka ring... Matigas ang ulo! Tama! Hindi na gumagana ang gates 1 at 2! Ipakita niyo sa akin ang damage reports. Kayo na! Anong gagawin natin ngayon, Angelica? Kamusta ka dyan sa loob? Mukhang ayos ka pa naman. Angelica! Pupunta tayo sa Graceland. May hahanapin si Mr. sa planetang yon, kaya dun tayo pupunta. Maniwala ka. Kabisado ko na si Mr. Grabe, ang tibay talaga ng matandang to. Nakakabilib, no? Sige, tulad nga ng sinabi niya, subukan natin ulit. Kung handa ka na, handa na rin ako! Graceland! Nandiyan na mga kayote! Sunod-sunod mong igalaw ang mga daliri mo simula sa hintuturo. Opo. Sige, magaling. Ngayon naman, subukan natin ang isang typing test. I-type mo kung anong nakikita mo. Sige, komportable ba ang pakaramdam? Opo, ayos lang naman. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, Dr. Nielsen. Bakit iya? Ano yun? Ang damit po na binigay niyo ni Ina sa akin. Nasira po nung huling labanan namin. Yung sa akin din. Pasensya na po. Nako, yun lang ba iha? Hindi problema yun. Ang ibig sabihin lang nun, mabibigyan ko uli kayo ng mga regalo. Mamili na lang tayo ng mga gamit nyo pagkatapos ng trabaho nyo sa Graceland. Opo, Doktor. Ang mata ni Bruce. Oo. Kumusta ang pagsusuri mo sa magkakapatid, Doktor? Wala naman ako nakitang problema. Mabuti naman. Mahusay. Alam mo, hindi magiging madali ang paghahanap sa kayamanan ni Bruce. Kung sa bagay, hindi siya tinawag na hari ng mga pirata ng walang dahilan. Isa lang siyang mangmang. Ano bang naging saysay ng paghihirap niyang makuhang perang yon kung mamamatay lang siya sa huli? Sa naaalala ko, ikaw ang tumapos sa kanya. Pinagsisisihan mo ba yon? Magsisisi? Kalokohan yun. May mga bagay kaming hindi naayos bago ko siya iniligpit. Doon lang ako nanghihinayin, Doktor. At yun ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa Graceland. Anong mga bagay yon?
Kanino ka ba talaga dapat nakapagtuos? Kay Bruce? O sa iyong sarili, Madam Marciano? Mukhang nandito na tayo. Kailangan na nila ako rin sa taas. Dr. Nielsen. Sayang. Niloko lang niya ang sarili niya. Maraming sasakyan na nakabang sa Graceland Gate. Layo, 2,000 metro. Isang battleship at 12 cruisers. Sinusuri na po namin ang namataang battleship. El Dorado class. Ang sasakyan ng Hunter. Ang Hunter? Pwes hukbo sila ng guild. Transmission mula kay Hunter Bennett. Tatanggapin po ba natin? Anong problema, April? Ina, sinusubukan tayong tawagan ni Hunter Bennett. Tatanggapin po ba namin? Ano? Sigurado ba kayong si Hunter Bennett? Nakakatuwa na hinahanap ako ng pinakamahusay na mandirigma ng guild. Pero gusto po yata tayong pigilan ng hukbo nila na makalabas ng warp gate ng Graceland. April? Bakit po? Sa halip na mag-alala, bakit hindi na lang natin sila paglaruan? Masusunod po. Matagal na tayong hindi nagkikita, Madam. Sangayon ako, Hunter. Napakatagal na nga. Makisig ka pa rin tulad ng dati. Hindi na kailangan ng ganyang papuri. At wala pa rin kapantayang pamamaraan mo ng pakikipaglaban, tulad ng dati. Itong nangyaring pagtugis mo sa mga coyote kanina lang ay talaga namang kahanga-hanga. Talaga? Sigurado ng tulad mong tuso at matalino ay hindi na kailangan ng mahabang paliwanag kung bakit ako nandito. Inutusan ng aking hukbo na hanapin at hulihin ka. At pinahintulutan kami ng criminal guild na ibalik ka sa kanila, buhay man o patay. Nangihinayang lang ako na makapaglaban sa itinuturing kong kapatid sa guild. Magkapatid sa guild? Sumama ka na lang sa akin at sumailalim sa paglilinis. Alam mo na siguro ang mangyayari kapag tumanggi ka sa ipinag-uutos nila, Madam. Marunong ka na rin palang mamuliti ka ngayon, Hunter. Oo, natutunan ko yun sa'yo. Kumusta nga palang yung asawa? Mabuti naman. Nabalitaan kong isinilang niyang anak mo nung 1 taon. Tama. Sigurado ka bang ligtas sila? Ano? Habang nagsasayang ka ng oras dito, maaari kong utusan ng mga tauhan ko na dalawin ang iyong mag-ina. Sige, Madam. Ituturing ko ang mga sinabi mo bilang huli mga salita mo. Ito si Marcian. Makinig kayong lahat sa akin. Ang sasakyan na ito at lahat ng mga nakasakay rito ay kailangan makipaglaban uli upang makarating sa Graceland. Kayong mga naging tapat sa akin at totoong sumasabuhay sa mga prinsipyo ng isang tunay na criminal guild. Ang kasalukuyang guild ay mahina at puno ng katiwalian at naglilistulang negosyo na lamang. Tayo ang bumubuo ng tunay na criminal guild. Responsibilidad natin ang buhayin at ipaglaban ang ating mga paniniwala. Oras na para pabagsakin ang mga negosyanteng sumira sa ating samahan. Ipakita natin sa huwad na guild na yan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Masaya sigurong kalabanin si Hunter. Oo nga, nakakapag-insaya na ako. Isang hukbo laban sa atin, diyan siya nagkamali. Akala ko pa naman matalino siya, sayang naman. Nagpadala ng 3 maliliit na sasakyan ang kalaban natin, sir. Salubungin sila ng mga attack fighter. Sabihan ng cruisers na walang aalis sa posisyon hanggat di ko sinasabi. Hinangaan kita noon dahil sa taglay mong husay sa pakikipagdigma, Madam. Pero ang hamunin ng aking hukbo sa isang labanan na walang katulong kundi 3 maliliit na sasakyan ay matatawag na kabaliwan. Hindi ko tuloy maiwasang maawa sa'yo ngayon. O paano, mauna na ako sa inyong dalawa? Teka, ang daya nito. Pagkatapos ng lahat ng yon, narating din natin sa wakas ang gate ng Graceland. At magsisimula pa lang ang kasiyahan. Napakatapang mo, Angelica. Tsaka, alam mo, mas matanda ka lang sa akin ng 6 na taon, pero mas makinis ang balat ko kaysa sa balat mo. Sigurado akong na-stress ka ng usa sa kakahabol dun kay Mister ng 4 na taon. May paparating ng mga sasakyan. Ano ang lagay ng mga nasirang gate? Ako si Ted Roy, ang gate manager. Investigador Angelica Burns. Pasensya na kung inabala namin kayo sa gitna ng gulo. Inabisuhan ako ng opisina ng Federal Inspector. Hinahanap ko raw kasi si Mister. Tama. Naunawaan mo ba ang panganib na naghihintay sa iyo doon sa Graceland?
Oo, Ginoong Roy. Kung talagang desidido ka, mabibigyan kita ng sasakyan. Pero dahil sa mga nangyayari, hindi na kita mabibigyan ng piloto na makakasama niyo sa pagpunta sa planetang yon. Oo, naiintindihan ko yon. Naku po! Sasabog natin sa na yun! Pangulo na yun! Nakawalo na rin ako. Hindi na pa rin ako matatalo. Mga guild ship naglalaban? Anong nangyayari? Pinagpuno sila at pinamaan! Wala na mga kinatatlo! Wala pa na mga masakit fighters! Hindi! Sino mga mandirigma na yun? Nakalabog ko na mapalapit sa atin! Pasabugin yan! Ngayon na! Inuna mo na lang sana ang pagpaalam sa iyong asawa at anak. Ang Graceland. Pwede natin pakinabangan ng gravity ng Logos at Thanatos systems para makarating doon. At kung palalakasin pa natin ang makina paglabas natin sa Ark, siguradong bibilis pa ang takbo natin. Pagkatapos, sa palagay ko mapapabilis ang biyahe natin ng higit kumulang kalahating araw, pero hanggang doon na lang. Pwede na yun sa akin. Ha? Sabi ko sa inyo may paraan pa, di ba? Gising ka na pala! Magpahinga ka na lang muna. Ha! Hindi ako mapakali ng walang ginagawa. Alam niyo na rin ba ang susunod nating gagawin? Oo. Ang natitirang paraan na lang ay ang pigilan ng paghulog ng bomba sa Graceland. Akin na nga yan! Tigilan mo na ang pag-inom nito. Masama to sa'yo. Yun ang akala mo, Franca. O ano, Bruce? Mukha nga siniseryoso niya ng bagay na ito. Marahil pinapanood mo kami mula sa kung saan ka man naroroon. Pareho natin silang bantayan hanggang sa uli. Maganda na lahat. Napatahan na ang lokasyon ng paglalapagan natin. Maghintay lang sa senyales. Maayos na pong gumagana ang lahat ng systems. Handa ng lahat kung ano. Bumaba na tayo. Isang sasakyan patungo sa dump site. Maaari na kayong pumasok. May dala akong utos para kay Admiral Malcolm mula kay Fleet Admiral Mill. Tatanggapin namin. Tao mismo nagdala rito? Opo, sir. Ipinadala nila ito dahil hindi sila makatawag sa radyo habang ginagamit ang jamming signal para sa misyon ng Graceland. Tama ba? Napaka-importante ng misyon na ito, kaya kailangan nating sumunod sa mga panuntunan ng Federation, lalo na po sa paghahatid ng masiselang impormasyon. Oo, tama ka. Admiral Malcolm, may magandang balita ako para sa'yo. Si General Vonyek ng Graceland Liberation Army ay nagpahayag ng ceasefire upang mapag-usapan ang posibilidad ng isang peace treaty. Pinaghahandaan na namin ang pakikipagpulong sa kanila. Ay, salamat. Posibleng hindi na matuloy ang misyon natin. Maaari. Pero ganun pa man, nais ko pa rin na magpatuloy kayo sa biyahe nyo papuntang Graceland. Gusto ko makasiguro na nakahanda tayo kung sakaling may ibang mga grupo na hindi sasang-ayon sa desisyon ni General Vonyek na makapag-areklo sa atin. Ibig sabihin, maaari makasama pa to sa halip na makatulong sa sitwasyon. Posible. Dahil doon, gusto kong sa sasakyan mo ganapin ang pagpupulong natin kay General Vonyek. Si Senator Hillrit ng kagawaran ng suliraning panlabas ay umalis na para makapagtabu sa inyo. Bakit? Ano yan? Sir, nakatanggap po tayo ng ulat mula sa patrol fleet ng Graceland na may isang guild battleship ang bumababa ngayon sa planeta. Isang guild battleship? Sige, salamat. Ano po ang gagawin natin tungkol doon? Bakit ngayon pa dumating ang guild? Magbebenta ba sila ng armas? O pinapunta sila ron ng mga alagad ni Vonyek para makigulo?
Kung ganun, paraan lang ang pagpupulong para magkaroon sila ng oras na humingi ng tulong. Isa lang ang sigurado, hindi tayo pwede maging kampante. Matuloy man ang mission o hindi. Sabihin sa patrol fleet na hayaan lumapag ang guild. Opo, sir. Mukha yatang itutuloy niyo pa rin ang pagpunta sa Graceland. Oo, Ginoong Ronald. At maraming salamat nga pala sa sasakyan. Ang ganda po. Wala na akong masabi. Ang akala ko mag-iibang isip niyo kapag ibinigay ko sa inyo ang sasakyan na yan. Malaking tulong sa amin to. Dapat niyo sigurong malaman na isang guild battleship ang namataan lumapag sa planeta kanina. Pinigilan ba sila ng patrol fleet? Hindi, walang ginawa ang mga sundalo ng Federation na para bang pangkaraniwang bisita lang ang dumating. Ang ibig sabihin, Ihuhulog pa rin nila ang bomba. Kaya hindi nila inaalala ang guild. kahit na matapos ang digmaan, itutuloy pa rin nila ang plano. Yun din ang palagay kong mangyayari. Sa kabila nun, pupunta pa rin kayo sa Graceland? Oo. May lalaki akong huhulihin. Siguro bago lumabag sa destination natin, nagkakaroon ng paglalamagan at walang nakikita sa laban. Touchdown! Nandito na tayo. Bumanda ang lahat para sa ground operation. Mahusay, February. Simulan na natin ang paghahanap sa kayamanan. Guradong nandun na sina Marciano, hinuhukay na ang kayamanan. Napapaisip tuloy ako kung dapat pa nating ituloy ito eh. Bakit kasi naunahan nila tayo dun? Maniwala kayo, hindi makikita ng mga babae nyo ng kayamanan ni Bruce. Huh? Teka, baka lang nakakalimutan mo, Lolo. Wala sa atin ang mata ni Bruce. Nakuha nila. Ano ngayon kung nasa kanilang mata ni Bruce? Siguradong wala pa rin silang mahahanap doon. Ano? Bakit bigla na lang yata nag-iba ang tono mo ngayon? Ikaw na mismo nagsabi nung panoorin natin yung nakawan. Napansin mong iba ang itsura ng planetang Graceland doon, hindi ba? Oo, nagbago naman talaga eh. Pero hindi lang kasi itsura nito ang nagbago. Kumpara sa napanood mo sa video na itinago ni Bruce, ang Graceland ngayon ay... Tuluyan ang nagbago ang buong lupain. Hindi na makakatulong ang video ni Bruce para matuntun natin ang kuwebang kinalalagyan ng Gigabanks. Ano ka ba? Nakukuha mo pa rin kumain ng ganitong oras? Hindi ka ba natutuwa sa likod ng sasakyan natin? Hindi naman. Sanay na kasi akong kumain sa biyahe. Kung sa bagay, magagamit mo rin ang tibay ng sikmura mo kung sakaling... Alam mo na, may masamang mangyari. Ano? Medyo lalagpas kasi tayo sa destinasyon natin ng ilang metro lang naman. Lalagpas tayo? Gaano kalayo? Ang totoo, hindi ko pa talaga masabi sa ngayon, Angelica. Sandali lang. Ikaw ang nagmamaneho kaya dapat alam mo yon. Pasensya na! Ngayon lang ako nagmaneho ng shuttle ng mano-mano! Sinisimulan na ni June ang paghahanap sa Sector B6 habang papunta naman si January sa Sector D4. Katatapos lang nila April sa Sector A2 at hindi nila nahanap doon ang Gigabanks. Ginagalugan ng grupo ni August ng Sector A1 pero wala pa rin doon ang natatapong kayamanan. Natapos na rin ang grupo ni March sa Sector C4 at hindi rin nila nahanap ang Gigabanks. Ang susunod naman, Makinig muna kayong lahat sa akin. Huh? Ang tanging paraan lang para ligtas tayo makarating sa Graceland at mahanap ang kayamanan ay pigilan ang paghulog ng bomba. Naisip ko na yan, mister. Gusto mo magkaroon ng isang grupo na pupunta sa Jupiter at isang grupo na maghahanap ng Gigabanks, tama? Tama, Bishop. Pero ito ang problema. Kahit na mapigilan natin ang paghulog ng bomba, wala pa rin mangyayari kung makikita agad ni Marciano ang kayamanan. Naisip ko na rin yan. Masyado mapanganib para kay Franca na magpunta sa Jupiter, hindi ba? Si Katana ang nagmamaneho ng Coyote. At si Lolo Sungit ang makakatuntun dun sa kayamanan. Ako na lang ang natira. Naayos lang sa akin dahil kaya ko naman. Kailangan ko lang pigilan ang paghulog ng bomba, tama? Natutuwa ako at pinag-aralan mo na pala ang sitwasyon. Pero gusto kong sumama ka rin sa Jupiter. Ano? siya? Nag-iba na ang plano natin. Sasamahan mo rin si Swamp. Aba, teka lang, mister. Sagaba lang siya sa akin. Uugod-ugod na kasi si Tanda. Eh, ikaw naman, parang bata nagmamaktol. Huh? Hoy, para sabihin ko sa'yo, meron na akong plano. At yun ang dahilan kung bakit ako nag-aalala. Napakayabang mo talaga. Wala nang magaling kundi ikaw. Sigurado ka bang pagsasamahin mo sila sa misyon, mister? Oo naman. Alam mo kung sino ka magsalita. Tingnan mo kasi. Simula ako sa trabaho Ngayon ito pala, nung nag-aaral pa kakaigihan naman ni nanay Swamp. mo na magsaing at pagluto. Kaya nga, luma na ang estilo mo. Kaya dapat magpahinga ka na lang sa Bakit bahay. eh? Sa palagay mo, madali ka rin katrabaho? Kapag ako napikon, nakakating ka na talaga. Sige, subukan mo lang gawin yun. Ilalampaso mo yung pagmumukha mo sa sahig. Angelica, alam ko na kung nasan tayo ngayon. Saan? 45 degrees sa Hilaga at 160 degrees sa Silangan. Pues nasa may bahagi tayong ito ng dagat ng Parara. Dito? Samantalang ang plano natin ay lumapag dito. Napakalayo natin sa lugar kung saan lumapag ang sasakyan ni Marciano. Pasensya na.
Hindi na bale. Basta't dapat maunahan natin si Mr. sa pagpunta ron. Angelica, sigurado ka bang darating siya? Walang duda, Chelsea. Kung totoo yan, Ha? ang coyote na si Mister ay hindi pala marunong sumuko. Tama ka, May. Hanggat may naiisip siyang paraan, susubukan pa rin niya. Hindi siya basta susuko. Ang kabaliwan niyang nagpapatapang sa kanya. Isa kasi siyang tunay na coyote. Oo nga, sinabi mo pa. Kita mo, natututo na ako. Sa palagay ko, parang gusto niya yata yung lalaking yun. O ano, kumilos na tayo. Sige! Angelica! Paalis ng mga taong yan sa planeta, tama? Tama ka. Dahil kung hindi, maaaring dito matapos ang mga buhay nila. Sa palagay niyo, makikita natin kaagad ang Jupiter? Sino pa sa palagay mo makakausap mo? Oo nga naman. Wala pa silang na-inventong jamming signal na hindi ko kayang kontrahin. Kaya nga ako tinawag na Master Katana eh. Dumating ng grupo ni March sa Sector C2. Doon tayo lumapag. Tapos na maghanap sila June sa Sector B3. Wala pa rin doon ang Gigabanks. Tapos na sina January sa D5. Hindi rin nila nakita ang Gigabanks doon. Paalis na sina April sa Sector A4. Wala rin ang kayamanan sa lugar na yun. Naku, sa takbo ng mga pangyayari, baka mahukay nila buong planeta bago nila matagpuan ang kayamanan ni Bruce. Napakalalim yata ng iniisip mo, Pastor. Nagkukunwari ka pang masungit at reklamador. Pero hindi mo yata ako kayang lokohin. Masaya ka nakikipag-away sa kanya. Si Bishop ba ang tinutukoy mo? Matalino siyang bata. Aminin mo na natutuwa ka sa kanya. Heh, ikaw lang ang natutuwa sa mga tauhan mo. Aminin mo na masaya ka at sumama ka. Hindi ako sumama sa inyo para mamasyal. Ang paghahanap sa nakatagong gigabanks. Hindi ka ba masaya sa ginagawa natin? Ako nga, hindi na mapakali sa tuwa. Mabuti naman kung ganon. Dahil para sabihin ko sa'yo, malapit na akong mapuno sa ugali mo. Umaas na parang amo ko na dapat sundin sa ano may ipagawa mo sa akin. May magagawa ka pa ba? Hmm. Kailangan natin pigilan ang pagsabog ng planeta. At hindi yung madali. Kailangan niya ng kasama. Hindi niya yung kaya ng mag-isa. Oo, naiintindihan ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sumama ka pa sa amin kung hindi mo rin pala gusto ang gagawin natin misyon. Sinabi ko na sa'yo no, na sumama lang ako para makita kung ikaw nga ang karapat-dapat na tagapagmana ng karangalan ng titulo ni Bruce. Makikita natin. Pero may tanong ako sa'yo. Sige, Swamp, ano yun? Tinawagan ka ni Bruce nung gabi bago maganap ang nakawan. Anong sinabi ni Bruce sa'yo? Wala siyang sinabi. May tanong din ako. Sige, ano yun? Sabihin mo, Swamp. Naging masaya ba si Bruce sa huli niyang misyon? Yun lang ang gusto kong malaman. Kailangan mo ng tulong? Hindi na, salamat. Kaya ko na to. Malapit na nga akong matapos eh. Bahala ka. Tanong lang, Franca. Gusto mo bang mahanap ang kayabanan? Alam nyo, hindi ako sigurado. Pero ano ba ang gusto mong gawin sa 10 bilyong space dollars? Hindi ko pinag-iisipan yan eh. Sa perang yon, pwede mo nang bilhin ng kahit na anong gusto mo. Ang totoo kasi, hindi ako interesado sa pera at kayamanan. Gusto ko lang silipin ang mundo ni Papa, ang pamilya namin. Sinasabi niyong lahat na siya ang hari ng mga pirata at napakahusay niya talaga. Pero hindi ko siya lubos na nakilala. Sandali lang kaming nagkasama at hindi ko pa siya laging nakikita. Siguro, may mga bagay din na nakatago sa Gigabanks na makapagsasabi sa akin kung sino talaga siya. Isa na namang guild helicopter ang dumaan. Sa dami nilang umaali-aligid sa lugar na to, siguradong hindi pa nila nakikita ang kayamanan. Napaka-misteryoso naman ang kayamanan na yon. Para sa kanila. Hindi ka man lang ba nagtataka kung ano yon? Malalaman din natin. Pero ano ba talagang halaga nun sa'yo? Yun ang susi sa motibo niya. Ha? Imposibleng sumabak si Mister sa ganitong gulo ng dahil lang sa pera. Siguradong may iba pa siyang dahilan. At yun ang kailangan kong malaman. Ginagawa mo ba talaga to para lang magampanan ng trabaho mo? Alam mo, matagal ko nang gustong tanungin sa'yo to. May iba ka pa bang dahilan para imbestigahan at abulin si Mister ng ganito katagal, Angelica? Kasi 4 na taon mo na siyang sinusundan-sundan, hindi ba? Tingnan mo nga naman. Tumaas na naman ang pabuya. Kung ako sa'yo, hindi ako matutuwa ng ganyan.
Hindi ka tatantanan ng mga taong gusto makakuha ng pabuya na yan. Gusto mo na ba yan? Sige, pwede na siguro yan. Salamat at dito ka bumili. Teka lang, sobra yung binibigay mo. Kasi nga, meron pa akong kailangan na bilhin. Alam kong hindi lang mga spaceship ang binibenta nyo sa lugar na ito. Naku, delikado kasi ngayon. Sige na, ginawa na natin to noon. Hindi ako sigurado dito. Pero nasa planetang Graceland daw ang guild. Naguhukay kung saan-saan na para naghahanap sila ng ginto. Talaga? Pero ang bulong-bulungan ng lahat ay ang tungkol sa balitang may mga matataas na opisyal ng Federation na papunta sa Graceland. Kung ganun, sino pinakamataas na opisyal doon? Ang sabi nila, si Senator Hillrit daw. Bakit? Pwede ko na itong kunin, di ba? Aba, syempre. Kapag nakuha ko ng kailangan ko. O ano? Meron na bang balita? Wala pa. Mga 1 minuto pa. Ano bang ginagawa nyo? Isang well direction broadcast sa radyo na pupwersa sa mga repeater station na sumagot sa atin. Tinitingnan natin kung sino sa kanila ang hindi sasagot. At tulad nga ng sabi ni Mr. kanina, may isang lugar sa Kalawakan na hindi sumasagot sa atin. Sigurado akong may malaking jamming net sa lokasyon na yun. Nalaman ko yun dahil sa informante ko. Ang sabi niya, namumutak din ang otoridad ang lugar na yon. Teka, seryoso ka ba dyan? Gumagamit ng jamming device ang gobyerno kapag meron silang importante misyon. Kaya hindi sila maririnig ng kalaban, pero pati mga radyo nila maaapektuhan. At kung wala silang radyo, mga tao mismo ang nagdadala ng mga utos nila. Ang ibig sabihin, ang balita tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na papunta sa Graceland ngayon ay maaaring... Isang napakahalagang misyon. Maaari nga. Tama! Nakuha niyo na ba ang sinasabi ko? Kaya pilitin man namin ni Katana na pasukin ng Military Information Network, wala talaga kami makukuha ang impormasyon dahil pinapadala lahat ito sa mga mensahero ng gobyerno. Ang galing ah! Mabuti naman at mahusay na rin kayong mag-isip ngayon. At anong ibig mo sabihin? Mukhang oras na para simulan na natin ang palabas. O eto, At para sa naman yan? kung sasama ka sa akin, Lolo, kakailanganin mo to. Pero ingat lang ha, baka hindi mo alam kung paano gamitin ang bagong modelo na katulad nito. Yan na nga kasi ang problema mo. Dinadaan mo sa salita at mga laruan ng pagiging lalaki mo. Wow, ang galing! Hanggang ngayon pala mahusay ka pa rin, Swamp! Gagawin ko na ang gusto mo. Pero ngayon lang ito. Walang problema sa akin. At hayaan mo, Swamp, makikinig ako sa sermon mo pagbalik yung dalawa rito. Aasahan ko yan, mister. Tandaan nyo lang na umaasa kami lahat sa inyong dalawa kaya kailangan pagbutihin nyo. Tama, bawal ang kalokohan ha! Siyempre naman, kaya namin to. Alalahanin niyo lang na paubos na ang oras natin. Simulan na natin ang palabas na ito. Ipinatawag niyo daw po kami, aming ina. Meron ako ipagagawa sa inyo. Ayun na sila, ang 12 Sisters. Pinapakain mo na naman ang mga alaga mo sa tiyan? Magandang umaga rin sa'yo, May. Ang aga mo naman yatang nagising. Eh ikaw, natulog ka ba? Angelica, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Alam mo, May, Ha? dahil gising ka na, napaisip tuloy ako. Katulad mo ba ang mga kapatid mo na ganitong oras gumigising? Bakit mo tinatanong yan? Anong pinupunto mo? Wala, bigla lang sumagi sa isip ko. Ganun lang. 24 oras na lang bago pasabugin ang planeta. Baka hindi na natin makitang sumikat ang araw bukas. Sisikat pa yan, sigurado ako doon. Talaga? Ubod ka naman ng kampante, Angelica. Bakit? Ano bang binabalak mo ngayon? Maghihintay. Nang ano? Siya. Siguradong papunta na siya rito. Alalahanin mong pareho sila ng hinahanap ni Marciano at hindi niya ugali ang magpatalo. Gagawa siya ng paraan para makarating dito. Ang aga-aga, si Mr. na naman ang pinag-uusapan niyo. Hindi ka ba nagsasawa sa kanya, Angelica? Ano yan? Ibig sabihin nag-agahan ka na? Mamaya niya, na-empacho ka na sa sobrang pagkain mo, Angelica.
Angelica? Tulad nga ng sabi nila, mahirap maghintay pag kumakalamang tiyan. Hindi ba dapat mahirap makipaglaban kapag kumakalaman tiyan? Mensahe po galing sa Federation! Sige, maraming salamat. Pirmahan niyo po sa ibaba para makumpirmang natanggap niyo. Walang problema. Napakalayo na nilakbay niyo para lang ihatid ito. Mahusay. Sir, posible po bang malagyan muna ng gasolina sa sasakyan namin bago kami umalis? At kung pwede rin sanang ipatingin namin sa mekaniko ninyo yung kaliwang makina. Meron kasing kakaibang tunog habang papunta kami rito. Sige, ipapatawag ko ng aming flight crew para asikasuhin yan. Pwede kayo magpahinga muna rito habang hinihintay na matapos sila. Sige po, sir. Maraming salamat sa inyo. Akala ko ba nag-review ka kanina? Eh kung hindi kita sinenyasan, makakalimutan mo sanang pakiusapan yung opisyal na lagyan ng gasolina sa sakyan natin. Kinabahan kasi ako kaya hindi ako nakapagsalita agad. Pero alam kong gagawin. Nakasalalay dito ang isang buong planeta. Sandali! Saan ka na naman pupunta? Walang mangyayari sa atin kung tatayo lang tayo dito. Teka lang! Hintayin mo ako, Swamp! Yan ang Jupiter? Oo. At nasa loob niya ng bomba. Sa malaking sasakyan na yan? Una, paano natin pipigilan yan? Pangalawa, paano tayo makakapunta roon? Akala ko madali lang tayo makakapasok dyan, pero paano na to? Bakit, iho? Natatakot ka na? Gusto mo bang hawakan ko pa ang kamay mo? Tumahimik ka nga! Bakit? Ikaw, may plano ka ba para makapunta roon? Sandali lang at binubuo ko pang plano. Kunwari ka lang na nag-iisip eh! Sino ba naman kasi makakapag-isip ng tama sa ingay mong yan? Kung magsalita ka, parang ang tahimik mo. Hindi ba dapat hinahalikan mo ako sa tuwa dahil tinulungan kita sa daking signal? Aha! Sinasabi ko na nga ba, may gusto ka sa akin eh! Oo, gusto ko itang itapong palabas! Huh? May dumating. Sino kaya sa palagay mo? Ewan ko, ako pa ang tinanong mo. Si Admiral Malcolm! Kumusta kayo lahat? Ngayong kumpleto na tayo, simulan na natin ito. General Bonnie, sumasang-ayon ka naman siguro na ang pinakamahalagang pakay natin dito ay ang tapusin ng digmaan. Gusto ko muna sabihin, Senator Hillrit, na nagsisilbing inspirasyon sa amin ang pagbibigay oras nyo sa pagpupulong na to. Lalo kaming nahikayat ngayon na makipagsundo sa inyong gobyerno. Maraming salamat. Natutuwa akong marinig yan. Ayaw namin mapabilang sa kasaysayan ng aming pamunuan ang pagpapasabog na isang planeta. Simple lang ang solusyon. Huwag niyong ihulog ang photonic bomb. Parang may diskusyon. Ano kaya ang pinag-uusapan at pinag-aawayan ng mga yun? Hindi kami mapipili na gawin ito. Nangyayari lang ito nang dahil sa mga walang kwentang prinsipyo ay pinaglalaban nyo. Paumanhin, General. Huwag na tayo magsisihan. Lutasin na lang natin ang problema. Wala pa ba tayo doon? Ang layo naman! Oo nga, Ate April, napapagod na ako. Gusto ko na maglaro ngayon. Maglaro! Ngayon na! Maglaro na tayo, Ate April! Huwag kayo mainip, mga bunso. Sigurado makakapaglaro kayo ng gusto pagdating natin doon. December, gumising ka? Oo, heto na. Naiinip na ako. Paano ba tayo makakapasok sa loob? Ha? Oo nga naman ano. Bakit ba hindi? Dito ka lang, Lolo Sungit. Ako nang bahala. Itong order niyo, sir. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Maghintay ka na lang dyan, tanda. Bumalik ka rito! Pasensya na sa abala, sir. Heto na po ay pinakuha yung inumin. Pantanggal ng uhaw. Pero hindi naman kami humingi ng mga inumin. Ganon? Pinagmadali pa nga po nila ako ihatid rito sa conference room, Admiral. Sayang naman ang pagod ko at mga inumin na sige, to. sige. Tumahimik ka na, Private. Iwan mo na lang rito mga inumin at lumabas ka na. Ngayon na. Kung yun po ang gusto nyo, Admiral. Pasensya na po ulit sa abala, sir! Ano bang kalokohan ang ginawa mo sa loob? Sabi na sa'yo eh. Nakakaisip din ako ng magandang plano, Lolo. Malapit na tayo maubusan ng oras. Kaya ituloy na natin ang diskusyon. Ayos to! Ang sikit naman dito. Ang taba mo kasi, magtseta ka Huwag ka nga. nga maingay para marinig natin. Bakit kasi dito tayo sa banyo nagdago?
Dahil wala makakaisip na may mga espiya dito sa loob. Hindi ba dahil masakit na naman ang tiyan mo tulad nung nakaraan? Sino kaya sinigmura dahil sa kabat hindi na ipadalang signal? Yung signal na naman? Ano ba talaga ang gusto mo? Away? Achoo! Ano pa? Baka marinig tayo. Yung buhok ko kasi pumapasok sa ilong ko. Achoo! Mister, Bakit? hindi ba dapat naghahanap tayo ng ibang daan papunta ron sa Gigabanks? Oo, dapat nga. Bakit di natin gawin? Franca. Sa tingin mo, bakit delikado na basta dumiretso na lang tayo dun sa Gigabanks? Dahil maaaring nandun na sina Marciano, naghihintay na tambangan tayo? Tama ba? Oo, Franca, tama! Pinagandaan na nila ang dating natin. At dahil wala na tayong panahon para mamasyal pa kung saan, mapipilitan tayong salubungin na lang ang inihinda nilang mga patibong. Kung ako sa kanya, magpapadala ako ng mga tauhan para harangin ang ruta natin. May parating na mga sasakyan. Sabi ko sa inyo eh! Ayos ka talaga, kabisado mo ng kalaban. Ilang sasakyan ba ang parating? Teka, 1 dosena yata. Ang dami nila, ganyan pala tayo kasikat. Masaya naman makipaglaro kay Marciano, pero mas tipo ko pa rin ng mga simpleng babae. Oo nga! Magbigay-pugay tayo kay Reyna Angelica. Hoy, Katana! Yung manibela! Pasensya na. Pwede ba? Mapapahamak tayo sa mga kalokohan mong yan eh. Hindi na po, ma'am. Ama na yan mga bata. Ah? Ngayon, handa na ba kayong dalawa para makipaglaro sa kanila? Ito ang mga kondisyon ng Federation para sa kapayapaan. Una, kasama ang mga federal arbiter sa pagbubuo ng bagong konstitusyon ng Graceland pagkatapos mapirmahan ng kasunduan. Pangalawa, ang lahat ng mga armas at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga armas, kasama ang mga pasilidad para sa pagsasaliksik nito, ay kukunin ng Federation at pananatili sa pangangalaga ng gobyerno. Pangatlo, Ano bang iniintay mo, Katana? Ibaba mo na sa sasakyan! Humanap ka ng parang para malusutan sila! Eto na, mister! Kumapit na kayo! Katana! Anim pang sasakyan ang nakabundot sa atin! Oo! Oras na para gumising mga bunso. Tandaan niyo ang mission natin, ang pigilan ng pagdating ng photonic bomb doon sa Graceland. Ang bomba ay nasa loob ng sasakyan na yan, ang Jupiter. Mag-ingat kayo at huwag niyo tatamaan ng bomba. Naiintindihan niyo ba yon? Naiintindihan namin! Ito ang magbibigay ng oras kay Ina para hanapin ang nakatagong kayamanan. Kapasin-pansin naman yata na pinapabura ng kasunduan ng Federation. Pinag-isipan namin mabuti ang mga kondisyong inilatag sa inyo. Pero hindi namin ipinipilit kung ayaw ninyo. At ano ang kapalit? Ang kapahamakan naming lahat? Sino ba sa palagay niyo niloloko niyo? Ano? Nandito ang 12 Sisters si Madam Marciano? Alertuhin ang lahat ng mga sundalo. Huwag silang palapitin sa Jupiter. Sige pa! Sige pa! Ginoo, dahil sa hindi inaasang pangyayari na to, kailangan natin siguraduhin ang inyong kaligtasan, kaya kung maaari po ay umalis na tayo rito. Hindi tayo alis dito, Admiral. Ano? Wala akong nakikitang dahilan para salakayin at saktan tayo ng guild. Maliban na lang kung sumasalakay sila rito bilang pagsuporta sa inyong rebelyon. Kalokohan! Paano kami makakasiguro? Kailangan na natin magmadali. Mababaliwala ang pag-uusap na to kung matatamaan nila ang Jupiter at sumabog ang photonic bomb. Sinisiguro ko sa iyo hindi sasabog ang bomba. Senador Hillary, gagawin namin ang lahat para pigilan ang 12 Sisters. Pero kailangan nyo pa rin umalis para masiguro ang inyong kaligtasan. At sinasabi ko sa iyo na kahit magtagumpay silang pasabugin ng Jupiter, ligtas pa rin tayo sa sasakyang ito, Malcolm.
Ang ibinigay naming balita sa madla tungkol sa inyong misyon ay isang palabas lamang, Admiral Malcolm. Walang kargang bomba ang Jupiter. Wala kayong dalang bomba. Wala. Ibig sabihin nilaglag nyo lang kami! Iba na nga ibinigay namin sa inyong impormasyon. Ang totoo, hindi pa nakakaimbento ang Federation ng isang bomba na may sapat na lakas para mapasabog ang isang buong planeta kapag inihulog ito mula sa kalawakan. Kapag pumutok ang isang kwitis malapit sa kamay mo, maaari ka lang masugatan. Pero kung hawak mo ang kwitis kapag ito'y pumutok, maaari kang maputulan ng mga daliri, hindi ba? Huwag mong sabihin! Ang totoong photonic bomb ay nakatanim sa ilalim ng lupa ng Graceland, nakahantang sumabog sa takdang oras. Imposible! Lagot na! Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo, ah! Totoo ang bomba at sasabog ito sa itinakda naming oras. At sinisiguro kong hindi na ito basta kwento lang. Kaya ngayon, iniisip mo pa rin ba nilinlang namin kayo? Wala kayong kaluluwa! Masakit ang sinabi mo, General. Pero may awa pa rin ako para sabihin sa ito. May dalawang paraan para pigilan ang pagsabog ng bomba. Maaari ninyo hukayin ang buong planeta para hanapin at wasakin ito. O gamitin ang remote control na ito para patayin ang bomba. Halika rito, General. Tingnan mo. 19 na oras, 18 minuto at 36 na segundo na lang ang natitira. Ngayong napatunayan ko na sa inyo na wala na talaga tayong oras, tapusin na natin ang pagpupulong na ito. Ano, pasukin na natin? Teka muna sandali. Maghintay tayo baka magkaayos pa sila. Isa! Dalawa! Pasensya na, Ate April! Hindi! Pero, ang bomba! Hindi sumabog ang bomba? Natutuwa ako at nagkasundo na rin tayo sa wakas sa kabila ng lahat, General Voniak. Pirmahan mo na lang ang mga dokumento. Saan nyo itinago ang bomba? Maaari nyo na sigurong tigilan ang mga pagkukulungan ninyo. Hindi naman namin matatawagan ang mga kasamahan namin mula rito. At kahit napuntahan pa nila ang lugar, sigurado ko mahigpit ang inyong seguridad sa lokasyon ng photonic bomb. Bukod doon, maaari nyo na kaming arestuhin ngayon sakaling magkagulo. Matalino rin pala kayo kahit papano. Sabihin mo kung saan mo itinago ang photonic bomb. Doon sa Godwing Valley, ang lambak kung saan bumaba ang mga Diyos. Kung saan din itinago ang kayamanan? Seryoso ka ba, Swamp? Teka, sino kayo? Anong ginagawa nyo? Nagkamali kami pagkatiwalaan ka, traitor! Ano yung remote control? Kukunin ba natin yun para patayin ang bomba? Oo, kailangan! Nakita naming lahat na nawasak ang Jupiter at wala itong lamang bomba. Makinig kayo! Ipagpapatuloy ng Graceland Liberation Army ang pagkipaglaban sa mapangaping gobyernong ito! Tulad nga na sinasabi ng matatanda, mga kaibigan mo malit na traitor sa'yo. Mga baliw! Natapos ang ginawa nila, umali silang iniisip na ligtas na ang Graceland! Umalis na rin tayo. Wala na tayong magagawa rito. Kung sila tapang, wala namang mga utak! Kaya nagkakaroon ng tigmaan dahil sa mga taong yan. May, nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Sa tansya ko, may kalahating araw na lang bago ihulog ng Federation ng photonic bomb sa planetang Graceland. Posibleng sabay-sabay tayong mapapahama kapag nangyari yon. At ayoko sanang may mangyari pa sa'yo, May. At syempre, ayoko ring magpaalam sa edad kong ito, no? Hindi pa nga ako nakakasal kahit minsan. Bukod doon, Ayaw mong matapos ang buhay mo nang hindi nahuhuli si Mister. kailangan na nating maghiwalay. Masaya ako't nakasama ka namin, May. Totoo yon. Salamat.
Sa oras na ikwento ko sa kanilang tungkol sa inyo, sigurado akong ipahuhuli ka ng ina. Palagay ko hindi niya gagawin yon. Bakit mo naman nasabi yun? Hindi ko rin alam, may kutob lang ako. Ha? May? Abot hanggang dito ang jamming signal ng Federation. Hindi natin matatawagan ng Coyote. Wala tayong magagawa kundi ang bumaba sa Graceland. Ilang oras na lang ba bago sumabog ang bomba na yon? Mga kasing tagal lang naman na natitira nating oras para mabuhay. Sigurado ka bang gusto mong bumaba doon? Oo naman. Papatayin pa muna natin ang bomba. O hahanapin muna ang iniwan ni Bruce na kayamanan. Ayan ang katibayan! Nagsinungaling sa atin ang Federation! Sapat na to para mamulat tayo lahat sa katotohanan! Sinadya ng gobyernong lokohin at takutin tayo para lang may sakadupara ng kanilang mapansariling ambisyon at sakupin ang ating planeta! Pero nagawa naming ibulgar ang korupsyon at panlilinlang ng mga galit ang pinuno ng Federation! Kaya naman kami, ang Graceland Liberation Army, ay patuloy sa paglaban sa malulupit at walang awang mananakop na ito! Saksi ang Diyos na lumikha sa atin! Sinusumpa kong tatapusin namin kayo ng Federation upang matamo natin ang tunay na kalayaan! Nakumpirma po namin na muling nagsimula ang labanan sa pagitan ng gobyerno at ng Graceland Liberation Army. Sa katunayan, kararating lang ng bagong video footage ng nagaganap na laban. Di na lumalala ang karahasan sa Graceland, partikular sa Godwing Valley. Habang nagtatalumpati si Colonel Richard, sinimulan na ng puwersa ng Liberation Army ang matinding pagsalakay sa nasabing lambak. Para sa mga manonood na may kamag-anak o Nasinungaling lang kaibigan pala sa ang planetang Federation. Graceland, nais namin Magandang ipaalam balita na yun patuloy para pa sa rin ang atin. pagliligas Dahil ng hindi na mga tayo sasakyan kailangan mula sa magmadali planeta. sa paghanap ng Bagamat kayamanan wala ni ng Bruce. pangalan Pero ng nakapagtataka, patuloy Doktor. pa, marami pa May rin ibang bagay ka pa bang inaalala, madam? Wala naman, Dr. Nielsen. Gusto ko lang makasiguro. Kung sa bagay, aaminin kong medyo mahihirapan tayong ipagpatuloy ang paghahanap dahil nagaganap ang pinakamatinding labanan malapit sa lokasyon natin. Ano na ang lagay ni May? Bigyan mo lang siya ng kalahating araw para magpahinga at pabalik na rin siya sa dati. Ano ba nangyayari dito? Ang gulo naman! Ano bang inaasahan mo sa digmaan? Pero di ba sabi sa balita may tigil putukan daw dahil sa paparating na photonic bomb? Kung ganun, bakit patuloy pa rin ang labanan nila? Hindi ko rin alam, Katana. Tumawag na ba sa atin sina Bishop at Swamp? Hindi pa! Kanina ko pa hinihintay pero wala pang balita mula sa kanila. February. Bakit po, Ina? Ano po yun? Meron bang balitang dumating mula kay April at sa mga bata? Wala pa sa ngayon, Ina. Ang investigador na nakasama ni May nitong mga nakaraang araw, dalhin niyo sa kwarto ko. Opo, Ina. Ngayon din po. Wala akong impormasyon tungkol sa bomba. Sa katunayan, dahil ikaw ang nagsabi sa akin na wala palang dalang bomba ang Jupiter, mukhang mas marami ka pang alam kesa sa akin. O sige, ako naman ang magtatanong. Ano yon? Ano ang dahilan ng pagpunta niyo ni Mr. dito sa Graceland, Marciano? Matanong ka pala, investigador. Bakit ba gusto mong malaman? Gusto kong malaman kung anong makapangyarihang bagay ang humila sa'yo papunta rito sa gitna ng kaguluhang ito. At kung bakit ilalagay ni Mr. ang mga kasamahan niya sa panganib para lang masundan ka rito. Ganun lang kasimple. Salapi ang dahilan. Ha? Handang isugal ng kahit sinong lalaking arogante at makasarili ang kanyang buhay para sa salapi. Ganun ba? Baka nga nagsisimula na siya ngayong maghukay sa kung saang sulok ng planetang ito. Ano? Ang ibig sabihin nandito na si Mr.? Aba, bakit hindi ka pa yata nag-aalala? Ang Mr. na kilala ko ay siguradong nagpapakasaya na ngayon sa kayamanan at perang natagpuan niya. Huwag mo na siya galitin! Ito pa ang sasabihin ko. Gusto mo ba talagang mamatay? Mabuti na ba ang lagay ni May? Inaayos na siya.
Mabuti kung ganon. Ano nang gagawin natin ngayon? Baka ibigtin nila tayo o barilin o itapos sa mataas na bangin! Masyado akong maganda para mamatay! Ayos ko na ba? Oo, ayos lang! Sabi na nga ba lalagyan niya ng gwardya ang kuweba? Huh? Handa na ba kayo? Oo! Handa na ba kayong lumabas? Handa na! Ako rin! Teka, mister. Magtago ka. Lagot tayo pag nakita ka nila. Pero kinukutuban kasi ko, mister, na para bang mali itong pinupuntahan nating direksyon. Subukan kaya natin pumasok dun sa kwebang yun. Bakit hindi? O sige, magtago ka rin. Oo. Nalampasan namin ang mga gwardya. Ha? Mister, palagay niyo ito na yon? Ang galing mo, Franca! Ito na nga yun! Kumbaga sa baseball, home run na to! Kung nandito si Bishop, sasabihin niya sa'yo na huwag mo nang pakasisiguro. Mister, nakita niyo naman ang radyo! Teka, si Bishop! Bishop, si Franca to. Naririnig niyo ba ako? Oo, naririnig ka namin. Ayos ba kayong lahat? Oo, ligtas kami. Anong balita sa kayamanan? Nandito kami sa bunganga ng kuweba at handa nang pumasok. O sige, nandiyan ba si Mister? Oo, sandali lang. Ito, mister. Kumusta ang misyon? Mister, hindi naging maganda ang resulta ng mission namin. Talaga? Sige, ayos lang. Gawin natin yon. Tama, hihintayin namin kayo. Magkita na lang tayo, Bishop. Anong nangyari? Huwag mo sabihin pumalpak sila! Nakapasok sila sa Jupiter, pero wala silang nagawa. Kaya ngayon meron pa rin tayong hahabulin na oras bago tuluyang sumabog ang bomba at mawasak ang planetang ito. Ihuhulog pa rin ang bomba? Ayon kay Bishop, hindi totoo may dalang bomba ang Jupiter. At ang mas masaklap doon, itinanim ng Federation ng totoong bomba sa ilalim ng lupa dito sa lugar na ito. Ha? At hindi pa natatapos doon. Hindi alam ng Graceland Liberation Army na itinago ng gobyerno ang photonic bomb sa lambak na ito. Akala nila ligtas na silang lahat. Kaya pala sinimulan uli nilang pakikipaglaban. Kung ganoon, kalahating araw na lang ang natitira bago tuluyang mawasak at mawala sa kalawakan ng planetang to. At tayo lang ang mga tao sa planetang ito na nakakaalam tungkol sa totoong bomba. Wala akong pakialam sa mga sundalo at rebelde na walang ibang ginawa kundi ang kumitil ng mga buhay. Pero hindi ako patatahimikin ang konsensya ko kapag wala akong ginawa tungkol sa bomba. Bruce, hindi ko inaasahan ang problemang ito. Gusto mo namang nahihirapan, di ba? Kahit na hindi mo sabihin, alam ko na kung anong gusto mong gawin ko. Alagaan mo mabuti si Franca, kaibigan. O ano, handa na ba kayo? Saan tayo pupunta ngayon? Tama naman ang daan natin. Gumuho nga lang ang lagusan dahil sa mga pagbomba sa itaas. Kung ganoon, paano na ang gigabanks? Hindi natin malalaman hanggat hindi tayo nakararating sa kinaroroonan nito. Bumalik tayo sa pinanggalingan natin. May
May nakita yata ako ibang lagusan na pwede natin subukan. Sabihin kay August na tulungan si January sa kanyang paghahanap. Utusan si June na magpunta sa Sector B8 at si March naman sa Sector G3. Ipaalam sa lahat ng mga sundalo na ipagpapatuloy natin ang paghahanap hanggang sa pagkagat ng dilim at walang titigil hanggat hindi nakikita ang gigabanks. Anong problema, madam? Bakit natatakot ka pa rin maubusan ng oras? Hindi ko rin alam. Ganun pa man, ayokong maging kampante tungkol sa bagay na ito. Pakiramdam ko nasa ibang katawan ako. Mukhang ligtas ang lagusan na to. Ingat lang. Wala akong nakita rito. Bumalik na tayo. Sinendya, saan ba niya tayo na magpatuloy? Ganun na nga. Anong gusto mong gawin? Halika na, wala na tayong panahon. Kilala ko si Mister. Gagawa siya ng paraan para masundan niya tayo. O sige, halika na. Tayo na. Mukhang hindi natakot ang investigador na yung kay ina. Investigador? Oo, yung mayabang na babae sa Sandville. Ah, yung investigador na yon. Si Angelica. Tinapos na ba siya? Hindi, buhay pa siya, kinulong lang. Dito si Angelica. Ah, bakit buhay pa siya? 10 oras na lang. Paano ba to? Hindi ko siya pwedeng pabayaan dito. Sige, pwede na siguro ngayon. Halika na. Teka, Angelica, bakit mo sinira ang sapatos mo? Gusto mo bang mabulok na lang tayo rito? Hindi, pero paano tayo makakalabas dito? Ang investigador ay palaging handa. Tayo na! Sige! Ikaw pala, Ayos May! ka na nila? Mas ligtas kayo kung doon kayo dadaan. Salamat sa tulong. Paalam! Sana nga mahuli mo na si Mister ngayon. Wala pa rin daanan. Ganun na nga. Pwede nating balikan ang mga lagusang dinaanan na natin at maghanap ng ibang lagusan papunta sa Gigabanks. Sige, subukan uli natin. Basta hindi tayo susuko, ha? Hindi ka pwede mamatay, Angelica! Angelica! Napakalakas ng loob ng babae yun, nakakabilib! Huwag ka nang sumigaw! Hindi nakakatulong yan! Angelica, sumakay na kayo! Bilis! Chelsea! Angelica, tulungan mo kong pigilan ng mga humahabol sa inyo at ikaw naman ihang magmamaneho. Sige! Walang problema! Ano ka ba? Kikilos ka ba o hindi? Ayan na sila! Eto na! Ako naman!
Bakit mo kami iniligtas, mister? Kilala mo naman ako, Angelica. Nang malaman kong may kaibigan akong pumunta rito para lang dalawin ako, may agad naman akong pumunta para mamusta. Nakakaabala ba ako sa'yo? Hindi naman. Hanggang dito, nasundan mo pa rin ako. Alam mo, gusto ko sana makipagkwentuhan sa'yo, Angelica. Pero ilang oras na lang ang natitira bago sumabog ang bomba at mawasak ang planetang ito. Ang bomba? Hindi ba hindi totoo ang bomba? Totoo ang bomba pero wala akong panahon magpaliwanag. Sinisiguro ko lang sa'yo na pagkatapos ng 10 oras, sasabog ang planetang ito at magiging alikabok na tayo sa kalawakan. Hindi yan totoo! Umalis ka na habang may oras pa. At isama mo na rin yung kawawang babaeng karay-karay mo. Hindi, mister. Ayoko. Kailangan nyo nang umalis dito! Pero mister, bakit ka pa mananatili rito? Simple lang ang dahilan. Meron pa akong kailangang asikasuhin dito. Kung ganon, hindi kita iiwan. Kung hindi ka aalis, hindi rin ako aalis. Dahil alalahanin mo, may mga kaso ka pang kailangan mong harapin. Naiintindihan ko, Angelica. Alam kong trabaho mong hulihin ako. Pero bilang alagad ng batas, responsibilidad mo ring iligtas ang buhay ng mga tao, di ba? Ano? Ganito na lang, Angelica. Sa ngayon, tayong dalawa lang sa planetang ito nakakaalam na may sasabog pa ring photonic bomb para wasakin ang sinumpang lugar na ito. Wala akong pakialam sa mga taong walang sawa nakikinigma para sa kanilang mga prinsipyo at politika. Pero hindi tama na madamay ang mga inosenteng tao sa sinimulan nilang kaguluhan. Kaya gusto ko sanang pilitin mo na ilikas ang mga sibilyan mula sa planetang ito habang may oras pa. Magagawa mo ba yan? Pero mister, hindi mo pa rin sinasabi ang dahilan. Hindi pa ako pwedeng umalis dahil nandito pa ang pamilya ko, Angelica. At alam mo namang hindi tinatalikuran ng mga coyote ang kanilang pamilya. Maging buhay man ang kapalit. Mister, ako eh. Alam mo rin siguro na hindi ako romantikong tao. Ayos na, Iha. Ako na magmamanayo. Oh, sige! Tayo na! Kayo nang bahala. Pilitin niyong kausapin ng maraming tao para mabalaan sila tungkol sa photonic bomb na sasabog. Ingat kayo! Mister, sa oras na matapos ito, hahanapin kita at aarestuhin. Hihintayin kita. Tara! Wala na tayong oras. Kumilos na tayo. Salbahe! Hindi mo naman ako kailangan batukan eh! Ano na ang balita? Hinahanap pa rin namin ang investigador at ang kasama niya. Isa po sa mga sasakyan natin na ginamit para matulungan sila makatakas. Pero kinukumpirma ko pa po ngayon ang balitang yun, Ina. Sina April, October, November at December ay nakabalik na sa planeta at kasalukuyang patungo sa Godwin Valley mula sa disyerto ng Philip. Sina January, March, June, July at August ay patuloy na naghahanap sa mga kuweba ng Godwin pero hindi pa rin po nila nakikita ang gigabanks. At si May ay nagpapahinga pa po. Mahusay. Maniwala kayo sa amin! Totoo po! May photonic bomb pa rin nasasabog dito! Nakatago to sa ilalim ng lupa malapit lang dito! Puntahan niyo para makita niyo! Sandali lang. Tingnan natin kung tama ang pagkakaintindi ko. Sinasabi niyo sa amin na may photonic bomb na nakatago sa Godwin at walang bomba ang Jupiter. At nanganganib kami kaya kailangan namin lumikas. Sa tingin niyo kaya ay maniniwala ako sa kwento niyong yan? Kailangan niyong maniwala. Mahirap yatang gawin yun. Lalo na sa nalaman kong balita.
May nakapagsabi sa akin tungkol sa isang investigador mula sa Federation na gumagala sa kung saan-saan at nananakot ng kung sino-sinong opisyal at ngayon nandito ka. Maaaring hindi ko alam ang totoo mong pakay. Pero tapos na ngayon makipag-usap ang Graceland Liberation Army sa mga mapagkunwaring mga tuta ng gobyerno. Kaya umalis na kayo rito. Hindi maganda to. Habang nagmamayabang ka na ganyan, nililikas na ng gobyerno ang mga tauhan nila mula sa Graceland. Kung ginagawa ng mga tauhan mo ang kanilang trabaho, dapat nalaman nila ang tungkol doon. Kaya mo kami pinapasok rito, di ba? Para malaman mo kung bakit biglang umatras ang Federation sa pinakamainit ninyong labanan. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Pero malapit na kayo maubusan ng oras. Pakiusap. Nasaan ang susunod na base? Teka lang, nandito. O sige, tayo na. Hindi tayo pwedeng sumuko. Lagot na! May 6 na oras na lang pala bago. Katana! Doon! May nakita akong lagusan sa likod ng batong yon. Talaga? Ang galing mo! Mister, hihintayin ka namin. Sa palagay mo, naniwala sila? Hindi ko alam. Dahil kaya naman nilang tawagan at balaan ang ibang mga base kung gugustuhin nila. Kahit na isa lang ang maniwala sa atin. Oo nga eh. Chelsea, Bakit? tinanong mo kahapon kung may ibang dahilan para sundan ko si Mr. na ganito katagal. Gusto mong malaman? Sasabihin mo na? 22 taong gulang ako noon at kalalabas ko lang ng Police Academy. Nung panahon na yon, pinaghahanap na siya pero sa ibang kaso. 8 taon na ang nakakaraan. GC 2033. Ang insidente sa Diamond Head? Oo, tama. Doon ko unang nakita si Mr. Ang pinakauna kong kaso. Bago pa lang ako sa presinto kaya ginawa akong traffic enforcer sa pinakamagulong kalye doon. Sa gitna ng rush hour, madali mong mararamdaman ang pagod dahil sa init ng araw at sa ingay ng mga sasakyan. Mala-impyerno ang init ng araw na yon habang ginagawa ko ang trabaho ko. At bigla na lang, tumahimik ang paligid na para bang naglaho ang lahat. Na parang napagod din ang oras at huminto. Pagkatapos, may nakita akong kumikilang na bagay sa di kalayuan. Napakalaki nito. Hindi ko agad nakita na isa itong tsunami. Lagot na tayo! Bigla siyang lumitaw. Nakangiti na parang bata. Na parang walang ibang tao sa mundo ang mas masaya pa sa kanya sa mga oras na yun. Kahit na mapanganib ang kanyang ginagawa. Ano pang hinihintay mo? Takbo na! Pero noon, parang nananaginip lang ako. Nung matauhan ako, agad kong sinimulan ang pag-iimbestiga sa lalaking si Mr. 4 na taon nang lumipas bago ako naging investigador. At dahil sa isa pang insidente, nilagay ako kaagad sa kaso niya. Nangyari yun noong taong GC 2037. Ang kaso ng Fargate! Tama uli. May mga taong nagtangkang isang patang presidente sa skandalong yon. Tama. Nalaman ko na lang yan noong sinusundan ko na si Mr. Pero nagtagumpay pa rin akong tapusin ang usapin tungkol sa naganap na iskandalo. Kaya pala madali kang makakuha ng permiso mula sa presidente. Tinangka ng criminal guild na magluklok ng presidente sa federation, pero napigilan mo sila. Alam mo, tingin ko... Ano yun? Hindi na bale. Maaaring 8 taon na ako nagsisinungaling sa sarili ko mula nung makita ko siya sa Diamond Head. Maaaring dahil alagad ako ng batas, sinadya kong pigilan ang nararamdaman ko. Sinasabi sa sarili na isang kriminal ang aking hinahabol. Hindi ba, mister? Dr. Nielsen, aalis ka ba talaga? Oo, oras na ng pagtutuos. Kanino? Kay mister? Sa sarili ko. Ito lang ang paraan para makontento ako. Ganun ba? Ina, may dumating na balita mula sa mga tauhan natin sa kuweba. Namataan si Mr. sa Godwing Point 03. Inihahanda na namin na pagsalaki sa lugar na yon. Mahusay. Mag-iingat ka roon. Kapag tumanda kang tulad ko, tanging ang pamilya mo na lang ang makakapagpaligaya sa'yo. Doktor, bakit madam?
Tunay bang naging marangal ang aking buhay? Mananatili kang pinakamakapangyarihan na babae sa kalawakan pagkatapos nito. Kaya huwag kang mawala ng loob. Mister! Franca! Pasensya na kung natagalan ako. May panibago tayong problema. Nakikita ko nga, dahil sa pagbuwamba sa ibabaw ng lupa, nagkaroon ng lagusan ng tubig sa ilog. Anong gagawin natin ngayon? 3 oras na lang ang natitira. 3 oras? Mauubos ng oras, pero hindi tayo aalis hanggat hindi nakikita ang loob. Hindi natin maaaring biguin si Bruce. Franca, patawad kung nainip ka. Pumasok na tayo ron. At dalawin ang iyong ama. Halika na, mister. Tayo na. Naghihintay na si Papa. Tama ka. Gusto ko rin sana sumama doon sa loob ng Gigabanks, kaya nga lang, sigurado na sa lubong mo ang 12 Sisters papunta rito at baka nasundan ka nila. Ako nang bahala sa kanila. Lumakad na kayo. Mabuti kang tao, Katana. Alam ko. Pero wala ka pa rin makukuhang kapalit. Alam to ng lahat ng mga kayote. Huwag babayaran ng utang! Kahit hanggang kamatayan! Ayan! O sige na, lakad na! Oo nga pala! Sandali, Katana. Ha? Salamat! Bilisan mo, Franca! Andiyan na! Ano man ang mahanap nyo? Bumalik kayong ligtas. Ano ba, Bishop? Hindi mo ba kayang takasan ng mga yan? Ginagawa ko na ang lahat! Tumulong ka na lang imbis na magreklamo! Lisa! Okay na! Mabuti naman at nabawasan ng problema ni Ina kahit papano. Oras na para bumalik tayo sa Godwing. Masusunod! Buhay pa ba tayo? Sobrang paghihirap naman yata ito para sa pagbabalik coyote ko. Nasa di kalayuan ang sasakyan natin. Ilang oras na lang ba? Huwag mo na lang alamin. Doon tayo! Takbo! Ay, sandali! Hindi ba pwede magpahinga muna? Gagalaw ng Gigabanks pagkatapos na mabuksan ang huling pintuan na ito. At pagpasok sa loob, wala nang atrasan. Hindi na makakalabas ang kahit na sinong pumasok. Hindi ba, mister? Pwera na lang kung gagayahin natin ang iyong ama. Ayos! Nasa loob na sila! Gusto nyo maglaro? Ayos ka lang ba? Oo, mister! Tapos na ang unang pag-ikot. May kalahating oras pa bago ito umikot ulit. Kaya mo pa ba? Siyempre! Sige! Kilos na!
Recess tayo ngayon, Queen to Bishop 6. Kakainin naman ng Knight ang Queen. Bishop to King 7. Check! Ito na tayo! Napakalaki! Ang higanteng bola. Ang puso nagpapaikot sa gigabangs na to. Naalala ko na! Dito nilagay ni Papa ang bomba para mailabas ang pera mula sa kaha. Tama! Malungkot na katahimikan matapos ang kasiyahan. Nabasa na ang lahat ng perang nandito, mister. Pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, hindi ko alam kung may panahon pa tayo para ilabas ang lahat ng ito. Sige, itatago ko na lang ang isang to bilang alaala. Tingnan mo yun! Sige na anak, huwag ka mahiya. Tumingin ka na sa camera. Magsalita ka. Si Papa. Takot ako sa camera eh. Bakit ka natatakot sa camera? Sandali lang Oo, ngiti na. Ayun pa isa. Gusto mo rin kumain, Papa? Eto Mahal kita, anak. Mahal kita, Franca. Mahal ko rin kayo, Papa. Sana nandito kayo. Papa! Mahal na mahal ko po kayo, Papa! Sa Hilaga ka magpunta! Ano? Bakit sa Hilaga? Hindi tayo pwedeng dumiretso na lang sa Godwin Valley nang wala man lang plano. Mag-isip ka nga muna. Siguradong may hinandang patibong ang mga tauhan ni Marciano doon. Oo, tama ka ron. Pero kung di natin pwede dalhin ang Coyote sa Gigabanks, paano natin may lalabas ang perang nakatago ron? Magtiwala ka lang. Huh? Ako nang bahala, Bishop. May naisip na akong plano. Ina! Nandito na kayo? Nasaan ang grupo ni January? Pumasok na po sila sa loob. Dito po ang daan. Bakit ba napapakahirap si June samantalang may baril naman tayo? Ate January, hayaan mo siya! January, August. Bakit po, Ina? Mahusay ang ginawa ninyo. Nasaan si June? Nandun! Mag-isang nakikipaglaban at ayaw kaming isali. Anong problema, Ina? Ikaw, Coyote. Dahil patuloy mo sinisira ang mga plano ko.
Tatapusin na kita rito ngayon. Ito na ang oras para sa huling paghaharap natin. Mister! Makinig ka mabuti, Marciano! Nandito na ang kayamanan ni Bruce, 10 bilyong space dollars! Hayaan mo lang kami na makaalis dito at iyon na ang bawat sentimo! Maliwanag ba? Gusto mo siguro makaalis na rito bago pa sumabog ang bomba? Alam mo na rin pala ang tungkol doon. Alam ko rin na hindi lang kayamanan ni Bruce ang ipinunta mo rito, mister. Sa dami ng mga katulong na dinala mo ngayon, mas madali mo mailalabas ang kayamanan mula sa lugar na ito. Sanay ako makipagkalakalan, pero sa pagkakataon ito, ayoko pang ibigay sa iyo ang kailangan mo, kahit na ang kapalit nito ay ang kayamanang yan. Pero ito ang kayamanan ang iniwan ni Bruce, Marciano! Nandito ako para makipagtuos! Hindi na yung bago sa akin! Mabuti ka pa, nagawa mo na sa wakas ang pakay mo rito, mister. Pero tatapusin na kita. Tatapusin kita gamit ang mga kamay ko at pagkatapos kukunin ko ang pera. Handa na? Showtime! Dalawang oras na lang bago sumabog ang bomba na itinanim natin doon sa Graceland. Sabihin ninyo, nailikas na ba natin ang lahat ng ating mga sundalo mula sa planetang yon? Mr. President, ayon sa ulat ng mga commander na nakatalaga sa mga base, 77% na ang nakalikas. Meron din po tayong natanggap na ulat na halos 300 sasakyan ng Liberation Army ang nakitang lumilipad paalis ng planetang Graceland mula pa kagabi. Ibig sabihin na laman din nila? Pero, Mr. President, kailangan pa rin ba natin ituloy ang planong pasabugin ng planeta? Wala na tayo magagawa. Hinamon nila tayo, hindi ba? Kaya magbabayad sila ngayon. Mr. President! Wala nang ibang alternatibo. Tandaan niyo si Colonel Richard at ang grupo niya nagwasak ng remote control ng bomba. Sigurado ako na may transmitter sa base na to, Chelsea. Maghiwalay tayo para mahanap agad natin to. Teka, nasaan ka ba? Transmitter? Itaas ang kamay! Huwag mo akong barilin! Anong ginagawa mo rito? Ang trabaho ko, inutusan akong burahin ang lahat ng impormasyon sa mga computer. Bakit? Sino ka? Ako ang direktor ng pasilidad na to. At ikaw, sino ka ba? Ako si Angelica Burns, investigador ng Federation. Kailangan ko ang tulong mo para paandarin ang transmitter nyo. Kailangan kong makausap ang presidente ng Federation ngayon din. Pero hindi mo pwede gamitin ang transmitter para sa ganun. Sasakay na ako sa huling transport na paalis dito. At kung gusto mo, sumama ka na. Hanggang dyan ka na lang! Kung hindi, masasaktan ka. Gusto kong makausap ang presidente. Ngayon na! Pero sinabi ko na sa'yo, imposible yun. Pasensya na pero hindi ako mangmang. Lahat ng military base ng Federation ay kinakailangang may radyo na diretsong kumukonekta sa opisina ng presidente. Kaya buti pa, kalimutan mo na ang salitang imposible sa bokabularyo mo. Gusto mo ba akong subukan? Ina, patawag ko na huli kami ng dating. Ingat sa'yo! Gumuguho na, Kuweba! Ina, sandali lang! Ito ba talaga ang daan? Papunta ka na, mister? Noong itago ni Bruce ang gigabanks dito, sinabi niyang konektado ang lahat ng mga lagusan sa ilalim ng Cadwing. Pati mga lagusan sa ilalim ng ilog na to? Ayoko muna magsalita ng tapos.
Pero kung magkakamali tayo, subukan na lang ulit natin. Aba, tingnan mo to! Magandang balita ba yan? Ayon dito sa kompas, nasa taas na natin ang gigabang. Nagbibiro ka ba? Tama nga kaya ito? Hindi kaya nasira na ang kompas ko? Ano yun? Katana! Ang gigabangs. Si Mr. at si Franca, ayos! Ha! Sabi ko sa iyo eh! Ang galing natin, partner! Mister! Sumakay ka na sa Coyote, Franca! Pero paano ka, mister? Susunod na ako ron, Franca. Lakad na! Pahala ka nga! Hindi na kita patatakasin. Gawin mo na, Swamp! Ngayon na! Paalam na sa inyo! Dapat ingat kayo! Mukhang bumaliktad na naman ang mga plano mo. Kawawa ka naman, Marciano! Kayong mga walang kwenta, asal hayop at inutila kayote! Hindi na ako papahig na maging sagabal kayo sa mga plano ko! Kapag nanatili tayong ganito, pareho tayong mapapahamak. Alam mo yun, di ba? Wala akong pakialam. Gusto ko lang makitang malagutan ka ng hininga. Hambog na lalaki. Kung hindi ko na mababagong isip mo, wala na ako magagawa kundi lumaban at iligpit ka. Manda ka! Kayong mga coyote, kinamumuhian ko kayo at lahat na katulad ninyo. Kung may ibang buhay lang sana ako sa labas ng Criminal Guild. Kung binigay lang sana sa akin ang kakayahan na magsilang ng sarili kong mga anak. Hindi mo ba makita na pag tinapos kita, mawawala ng nararamdaman kong sakit? Bakit mo hinahayaang lamunin ka ng galit, Marciano? Hindi ka ba napapagod sa pagpasan ng mga problemang iniiwan na dapat sa nakaraan? Ang lakas ng loob mo, hindi ako papayag na ang katulad mong coyote. Isang hayop na walang puso ang siyang hahamak sa akin ng ganyan! Napakalungkot mong tao, pero hindi ako naaawa. Mister, mag-ingat ka! Hindi asal hayop ang mga coyote. Nagsasalo-salo kami! Magkatuwang sa mga pangarap! Pinoprotektahan ng pamilya at nagtitiwala sa mga kaibigan namin! At yan ang tunay na coyote. Angelica Burns! Ano bang naisip mo nagpunta ka dyan sa Graceland? Mr. President, sabihin niyo sa akin kung saan nila itinago ang bomba. Kaya namin itong pigilan, basta sabihin niyo lang. Aba, sandali lang, Angelica. Ibig sabihin, alam mo na rin ang tungkol doon. Ano ba kayo? Wala na tayong oras! Kahit na malaman mo kung nasa ng bomba, ano pa ba magagawa mo? Makakagawa ng paraan ng mga coyote. Sino mga coyote? Sabihin niyo na, Mr. President. Ngayon na! Alam niyo ba na meron akong sikat na kaibigan sa Kuro na ang pangalan ay Super Soul? Ano kaya kung malaman niya na dati kayong nasa guild? Hindi mo naman kailangan maging mapusok, Angelica. Kailangan niyo lang sabihin sa akin kung nasa ng bomba. Mr. President.
Wag. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Akala mo ba kaya akong tapusin ng babaeng yon? Hindi. Siyempre hindi. Mister, umakit ka rito! Meron kang dapat makita! Bakit? Anong problema? Handa ka na ba para magulat? Sigurado magugustuhan mo to. Aba, si Angelica. Alam ko na kung nasaan ang bomba. Talaga? May 1 oras na lang kayong natitira. Bilisan nyo na. Oh? Bahala ka. Hindi kita sisisihin kung mas gusto mong umalis na lang para iligtas ang sarili mo. Nasa iyo na ang bola ngayon. Mister. Si Bruce talaga. Hanggang sa kabilang buhay, ibang klase ko magbiro. Binigyan pa tayo ng problema. Anong gagawin natin? Mukhang meron pa tayong lugar na papasyalan, mga bata! Tayo na! Bomba! Sa ilalim ng Godway, sa coordinates E0083 and 0080. Cancellation code ELVIS0821. Bishop, ilagay mo sa computer ang coordinates. Ito, ginagawa ko na. Sige, magaling, Bishop! Maraming salamat, Angelica. Nasa mainframe ng Coyote ang coordinates. Pinadala ko na sa'yo, Katana. Bakit napakalalim naman yata? Bakit, Katana? Hindi mo ba kaya? Ayan na naman kayo eh. Sabi huwag niyo pagdudahan ang husay ni Bilis Express Katana. Bilisan nyo! Umaga na! Isang napakagandang umaga! Lagpas na tayo sa oras, hindi ba, investigador? Mukhang ganun na nga. Kung ganun, pwede na natin sabihin na nagtagumpay si na Mister at ang mga tauhan niya na patay ng bomba! May sasakyan na sumasalubong sa atin! Oh? Huwag mong sabihin na... Mukhang ganun na nga, Bishop. Hindi mo ako pwedeng talunin! Hindi mo ako pwedeng talunin! Katana, balikan mo siya. Bakit, mister? Ibibigay ko lang kay Marciano, matagal niya nang hinihingi. Wala na talagang atrasan to. Sige na! Tapusin na natin! Marciano!
Marciano eh. Isa siyang coyote noon na katulad din namin. Pero noon pa man, hindi ko na siya naging kaibigan. Sa wakas, ligtas na ngayon ang planetang Graceland. Salamat kay Mr. at sa mga coyote. Oo, ganun na nga, Chelsea. Pero hindi ko pa rin matanggap, Angelica. Hindi ko matanggap. Ano namang pinagsasasabi mo dyan? Isipin mo kasi, Angelica, hindi talaga tama ang mga nangyari. Isinugal nila ang mga buhay nila para iligtas ang planetang to, pero walang nagpasalamat sa kanila ni isa. Tapos tinuturing silang mga kriminal. Huwag ka ngang masyadong maarte. Ewan ko sa'yo, basta ako, nagugutom ako. Seryoso ka ba? Eto, pantawid gutom. Ito na lang ang isipin mo. Iniligtas ni Mr. at ng mga kasamahan niya ang planetang Graceland dahil mabubuti ang mga coyote. Ganun lang yung kasimple, Chelsea. Tama ka. Ang mga coyote. Ang sayang pakinggan, di ba? Bilang inyong presidente, aakuin ko ang responsibilidad sa naganap na kaguluhan kaugnay ng photonic bomb. Subalit, huwag nating kalimutan ang katotohanan. Ang mahigit sa 1 milyon na mamamayan ng Graceland ay ligtas at buhay pa rin. Tiyon ang kailangan kong katibayan upang patunayan na tama pa rin ang naging desisyon ko. Sa pinakahuling public polls, makikita na biglang tumaas ang approval rating ng presidente dahil sa pag-ako ng responsibilidad sa kaguluhan sa Graceland. Hoy Katana, gusto mo ba maghanap kayo ng ginto? Balita ko may naiwan na 1 baon ng ginto doon sa ituktok ng... Doon sa bundok na puno ng yelo? Masyadong malamig, Nalaman ko rin na may nagnanakaw ng Da Vinci Artworks. Baka gusto mo yun. Mga painting? Wala naman akong hilig doon. Ikaw na lang. Pero bago ang lahat, ipapayos nyo muna ang simbahan ko na winasak nyo, di ba? Ano ka ba naman, Juan? Bakit mo naman kami pipigilan mamasyal bago umuwi? At saka ayaw mo ba madagdagan ng pera natin para mapaganda ng gusto ang simbahan mo? Saka naalala kong alamat tungkol sa masarap na whiskey sa planetang Scotch. 1 bote na lang ang natitira. Inimbak sa mga lumang drum. Huwag niyo sabihin na ayaw niyo tikman yun. Sige na! Whiskey? Huh? Eh di hindi ako kasali sa kasiyahan. Huwag kang mag-alala, Franca. Masarap daw ang keso dun sa planetang Scotch. Keso? Sige! Pinubola ka lang yan. Tayo na! Tuloy pa rin ang bakasyon natin sa aquaria, hindi ba? Oo, hinihintay na nga ako ng mga babae doon eh. Sige lang, mangarap ka pa dyan. Naku, kailangan nga palang buksan uli ang bar. May naisip ako mga bagong Oo nga putahe. pala, no? Baka nagugutom na ngayon ang mga kasamahan natin doon. Pero dapat doon muna tayo sa beach sa mga babae. Kahit saan tayo magpunta, painumin nyo lang ako. Masaya na ako! Ano ba kayo? Sinabi na ayusin muna natin